Pinagtaksilan siya ng taong akala niya magmamahal sa kanya ng panghabang buhay. Naging napakasakit para sa babae dahil inalay niya ang lahat para sa kanyang asawa. Kaya naman, pinangako niyang pagagapangin niya ang buong pamilya nito sa hirap para makapaghiganti. Ating alamin ang buong kwento. Isang patakaran sa buhay mag-asawa na manatili sa loob ng tahanan ng babae habang ang lalaki naman ang siyang naghahanap buhay. Ang bulok na katwirang ito ang kinalakhan ng karamihan, lalo na ang mga Pilipino. Ngunit taliwas sa kasanayang iyan si Alice. Si Alice ay nakilala bilang isa sa matinik na businessman dito sa Pilipinas. Iba sa lahat ng kababaihan, dalaga pa lamang, strong independent ng talaga. Isang bagay na alam niyang asawa niya lang na si Tristan ang makakaintindi sa kanya. 3 taon na silang kasal at nangako na hindi na magkakahiwalay pa. Ngunit paano kung isa sa kanila ang bumali noon habang ang isa nilalapitan na ng tukso? Ano ang kanilang gagawin? Malalakas na pagbayo at magkakasunod na himig ng kasalanan ang umiibabaw sa kwartong nirentahan ni Tristan kasama ang kanyang sekretarya na dati pang may gusto sa kanya. "Come on, baby." Mapanuksong hiling ng babae. Kagat ni Tristan ang kanyang labi. Ganun na ganun ang kanyang hanap. Mainit sa laban. Palagi na lamang kasing pagod si Alice at walang oras sa kanyang pangangailangan. Nailabas ni Tristan ang kanya sa babae. Ngunit sinadya niyang sa labas iyon paagusin dahil ayaw niya ng pruweba sa kanyang pagtataksil. Labis niyang pangihinayangan ng kanyang maganda at matalinong asawa. Oras na mabuntis niya ang batang sekretarya. "Another round?" Makahulog ang anang babae habang hinahaplos ang dibdib ni Tristan. Napalinga siya sa wall clock na naroon at talagang naitulak ni Tristan ang babae. "God, it's been 2 o'clock in the morning." Natatarantang ani Tristan. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit niya at isinuot yun. Tatawa-tawa ang kanyang sekretarya dahil batid niyang napasaya niya si Tristan kaya nalimot nito ang oras ng kanyang uwi. Nagmamadaling dinrive ni Tristan ang kanyang kotse pa uwi. Patay ang ilaw maliban sa sala. Siguro ay dahil sa pag-aantay ni Alice. Hihinga-hinga siya sa kaba dahil baka nandoon sa sala ang kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, nakahinga siya ng maluwag nang wala doon si Alice. Umakyat siya diretso sa kwarto tsaka pumasok. Inabutan niyang taimtim na natutulog si Alice sa kama. Hindi na nag-half-bath pa si Tristan. Sa halip ay nahiga na siya sa tabi ni Alice. Nandun ang awa sa kanyang asawa, pero nandun din ang tanong ni Tristan kung paano naman ang kanyang pansariling kasiyahan. Labis siyang nalulungkot sa kanyang pagtataksil, kaya't niyakap niya na lamang si Alice. Nagbabaka sakali siya na sa ganoong paraan, makabawi siya kay Alice. "Anong oras kang dumating?" Ani Alice nang magising siya kinabukasan. Nakayakap si Tristan sa kanya habang pinagmamasdan ang mukha niya. "Maaga. Mahinding ang tulog mo kaya hindi na kita ginising." Ani Tristan. "Pasensya ka na. Busy ako nitong mga nakaraang araw. Alam mo naman may hinahabol ang company ko." Ngumiti si Tristan at hinagka ng noo ni Alice. "Palagi ako magiging okay. As long as kasama kita." Naipit ni Tristan ang kanyang labi. Nagtatanong kung paano niya nasabi ang bagay na yun, gayong nakakaya niya ngang makipagniig sa iba. Alice POV. Napapadalas ang pagiging busy namin ng asawa kong si Tristan, kaya halos wala na kaming oras para sa isa't isa. "Love, aalis na naman ako." Malambing ang bawat kataga na binibitiwan ng aking asawa. Yakap niya ako sa kanyang mga bisig habang mahigpit ang pagkakakulong sa kanyang katawan. Alam ko naman yun, alam ko. Kaya lang si Daddy ang nagtalaga sa iyo na pumunta doon." Tiningala ko siya at malungkot na mukha niya ang aking nakita. Kinakailangan niya kasing umalis para sa panibagong business na pinapatayo ng kanyang daddy. "Mag-iingat ka palagi dito. Uuwi din ako agad." Aniya, tsaka hinagka ng noo ko. Tumango ako at maya-maya nagring na ang kanyang cellphone. Malamang na si daddy niya iyon. Malaki ang tiwala ng daddy ni Tristan sa kanya, kaya siya talaga ang pinagkakatiwalaan. Hindi ako mahigpit sa aking asawa. Kahit nga cellphone niya hindi ko sinusubukang silipin dahil buo ang loob ko kung gaano niya ako kamahal. 7:00 umalis si Tristan habang ako
ay ngayong 10:00 pa lang. Sobrang daming project at tulog na 4 na oras lang talaga ang nagiging pahinga ko. Drive ang sarili kong kotse nang tumungo ako sa company. Matatamis na ngiti at mataas na paggalang ang ibinibigay sa akin ng aking mga empleyado. Isang bagay na pinagmamalaki ko. Pagdating sa office, inabutan kong naroon si Maximus, Vice President ng aking company. Hindi ko alam kung ano ba ang nais niya sa akin. Mula din siya sa kilalang pamilya at talagang magaling humawak ng negosyo. Kaya nga ganoon na lamang ang pagtataka ko kung bakit pa siya nag-i-stay sa akin. Nandyan ka na pala. Nakangiting saad ko. Tumango siya. Nagdala ko ng coffee. Napatingin ako sa mesa ko kung saan naroon ang Starbucks coffee. Kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan mo. May dinaramdam ka ba? Aniya sa akin. Hindi. Alam na alam mo namang naging busy tayo nitong mga nagdaang linggo. Nakangiting wika ako rito. Naupo ako sa aking mesa. Yung asawa mo, okay naman ba ang pagsasama nyo? Nakuha niya ang atensyon ko sa tanong niyang iyon. Oo, maayos kami. Maayos na maayos, Max. Wika ako rito. Umiti siya pero ang kanyang mata nakatuon sa labi ng baso at nilalaro ang kanyang daliri doon. Umalis ba siya? Napakurap ako pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na nagustuhan ang kanyang sinambit. Ano bang gusto mo? Bakit kailangan mong itanong sa akin ang mga bagay na yan? Kumunot ang aking noo. Gusto ko lang malaman kung saan siya pumunta. Kung ano ang pangalan niya sa akin. Gray. Banta ako sa kanyang apelido. Tandaan mong ako ang boss mo at empleyado lang kita. Itinaas ko ang aking tono para siya'y pigilan pero ngumisi lang siya sa akin. I'm just worried about you, President Gaza. Tumayo siya sa sofa at kinuha ang kanyang kape. Gusto lang kitang tulungan. Huwag kang magdadalawang isip na tawagan ako kung sakali na magbago ang isip mo. Dahil kung may makakatulong man sa'yo, walang iba kundi ako. Aniya tsaka lumabas na. Naging palaisipan sa akin ang mga sinabi ni Max. Kilala ko siya at halos 2 taon na din siyang nagtatrabaho sa akin. Sa tagal ng panahon ay ngayon lamang siya nangahas na magtanong ng mga ganoon kasensitibong tanong sa akin. Nang pumasok ako sa conference, dala ko ang aking kape na dinala kanina ni Max. Palagi siyang nasa meeting, maliban ngayon, kaya naman nanibago ako. Sinimulan ko ang aming meeting tungkol sa mga proposal nila kung paano mas matutugunan ng mabilis ang demand ng mga tao. Isang cotton company kasi ito, talagang nauubusan na kami ng materyales para makagawa ng bulak. Bakit hindi tayo magpatulong kay Mr. Gaza? Yun ang unang tanong para sa akin. Si Tristan ang kanilang sinasabi. Malaki din kasi ang koneksyon ni Tristan at malaki ang maitutulong sa amin. Pero hindi pwede ngayon si Mr. Gaza dahil nasa bakasyon siya. Lahat kami napatingin sa pagbukas ng pinto. Nandun si Maximus. Kumunot ang aking noo. Ano naman kaya ang nais niyang palabasin? Mr. Gray, kung gayon ay anong nais mong palabasin? Nagtataray na saad ko. Kung nais mong madinig ang aking sasabihin ay sa opisina ko tayo mag-usap. Aniya, tsaka tumalima. Ngumiti ang ibang tao doon. Kilala nilang antipatiko si Maximus pero hindi nila alam na napakakulit nito pag kaming dalawa lang. Sabi ko nga, ngayon lamang siya nagkaganyan, bagay na labis kong ipinagtataka. Sige na, Miss President, bilib ako kay Gray kaya tiwala ako na may katuturan ng sasabihin niya kaysa sa ating pag-uusapan sa ngayon. Anang pinakamatanda sa amin kaya tumango na lang ako. Kahit naglalakad pa lamang ako'y nagtatanong na ang isip ko kung ano nga ba ang sasabihin at kailangan pang sa opisina niya. Ako ang nagbukas ng pinto at obviously, hinihintay niya rin ako base sa kanyang ngiti. Mukhang seryoso ka talagang matuldukan ng suliranin ng kumpanya mo. Nakangising Aniya. Come on Max, sabihin mo na lang ang gusto kong madinig. May halong pagkairita ang aking tinig. Hindi ko gusto ang paraan niya ng pagngisi sa akin. Okay, chill. Ngumisi siya. Bala kong tulungan ng company mo with my own. Alam mo naman siguro na kilala din sa Pilipinas sa mga magulang ko. Kaya kahit hindi ko sabihin, alam ko dapat yun. Sinabi mo na. Sarkastikong wika ko pero tinawanan niya lang ako. Nagsusungit. Palibhasa'y may gusto siyang malaman. Hayaan mo,
Ipapakausap ko si Daddy sa'yo para kayo ang makapag-usap. Wala na akong dahilan para makinig pa sa kanya dahil nadinig ko naman na ang gusto niya kaya tumalima na ako. And for another thing, iyon ang nagpahinto sa akin about Mr. Gaza. Anong magiging reaction mo kung sasabihin kong wala siya sa business na pinaalam niya sa'yo? Maniniwala ka ba sa akin? Naging seryoso ang kanyang mata. Stop it, Mr. Gray. Hindi ako natutuwa. Pero may proof ako. Nagbakasyon nga siya pero hindi related sa business na pinaalam niya sa'yo. Tingin mo nagsasabi ako ng totoo? Makahulugang tumingin sa akin ang kanyang mata. Kung hindi naman pala, bakit mo ako ginugulo? Please, tigilan mo na, Gray. Mag-focus tayo sa trabaho natin. Saad ko pero binuksan niya ang drawer niya at may kinuha siya doon. Kaya ka natatakasan ng baliw na yun eh. Masyado kang tutok sa trabaho mo. Aniya sa akin, kasabay noon nang bigla niyang ihagis sa mga litrato sa ere at isa lang ang malinaw doon. Mga litrato iyon ng asawa ko at ng kanyang sekretarya. Pinulot ko yung nag-iisang litrato na nakatalikod sa akin. Pagtingin ko, halos manggilid ang aking luha. Nasalo ko ang aking bibig. Tinignan ko si Max at talagang seryoso siyang nakatingin sa akin. Paano mong nagawa ang mga bagay na to? Anong gusto mo mula sa akin? Gusto mo kong saktan? Hindi ko napigil ang aking luha hanggang sa tuluyang bumagsak yun. No, hindi yun ang gusto ko. Gusto kong gisingin ka mula sa malalim mong pagkakatulog, Alice. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko at hindi mo deserve na danasin ng mas matagal pa ang mga bagay na ito. Aniya pero umiling ako. Ayoko masaktan ka. Dugtong pa niya. Pero nasasaktan niya na ako. Oo, alam kong karapatan kong malaman ng lahat pero sana hindi ko na lang nalaman. Alice, gumising ka. Mali na mag-stay sa piling niya habang nagpapakasaya siya sa iba. Ani Max, pero tumalima na ako. Pakiramdam ko'y nawala ang lahat ng lakas ko dahil sa aking mga nalaman. Madaming naglalaro sa isip ko, tulad na lamang ng mga pagkukulang ko sa aking asawa. Pero sa kabilang banda, nandun ang punto na hindi sapat na dahilan ng kakulangan para hanapin mo yun sa iba dahil madaming paraan para matugunan ng isang kapareha ang maliit na kakulangan. Umuwi ako sa bahay, bagay na ikinagulat ng mga kasambahay ko dahil naabutan ko silang nag-uusap ng tungkol sa akin. Nakakaawa si Ma'am Alice. Alam naman natin kung gaano niya kamahal si Sir, pero ang lalaki nga naman, titikim at titikim ng ibang putahe. Yun na lamang ang inabutan kong topic nila. Mukhang aware din sila sa nangyayari sa akin at ginagawa ni Tristan. Pagpasok ko, nagpanggap ako na masigla at hindi ko wari na dinig ang kanilang usapan. Ma'am, hindi niyo po sinabi na mapapaaga po kayo ng uwi. Si Remeng ang unang nagtanong sa akin. Siya din ang pinakamatagal sa lahat. Tumango ako tsaka ngumiti. Medyo maluwag yung schedule ko eh. Pinadala ko sa kanya ang bag ko paakyat sa aking kwarto. Alam mo ba kung nasaan ang Sir Tristan mo? Tanong ko habang nasa hagdan kami. Huminto siya sa paghakbang dahil nadinig ko ang paghinto ng yabag niya. Gayunpaman, hindi ko siya nilingon hanggang sa makapasok ako sa aking kwarto. Alam niyang magtatanong ako ng tungkol sa aking asawa. Manang Remeng, paunang sabi ko. Ma'am, ano't anuman po ang mayroon sa inyo ni Sir ay labas na po ako. Giit niya pagpasok. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa sahig. Isipin mong sa lagay ngayon ay mag-isa na ako dahil wala naman ang Sir mo, Remeng. Sabihin mo, anong alam mo tungkol sa asawa ko? Ma'am, aniya, tsaka tumingin sa akin. Bakas ang takot at matinding kaba sa kanyang mata. Ma'am, huwag na lang po ako. Aniya sa akin, pero masama ko lang siyang tinignan. Madalas po akong makakita ng pulang lipstick sa kanyang damit. May pabango din pong pangbabae na humahawa sa polo niya sa tuwing maglalaba ako ng suit niya. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Tanong ko sa kanya. Alam kong hindi niyo po lipstick iyon dahil hindi naman kayo nagpupula pero ayoko din pong makailam sa pagsasama niyo. Valid ang kanyang rason kaya tumango na lang ako. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong magkulong. Ang matatag na babaeng sinasabi ni Max ay unti-unting nawawala. Kinain ako ng takot at lungkot. Madalas akong tawagan ni Max sa mga nagdaang araw pero bukod sa business,
Wala na akong ibang ibig pang pag-usapan. Binilin ko ang kumpanya kay Max dahil kahit ang sarili ko, hindi ko na maasikaso. Hanggang isang umaga, sinadya ako sa bahay ni Max. Ma'am, nariyan po si Sir Max sa labas. May nais daw pong ibigay sa inyo. Ani manang riming, inayos ko ang aking sarili pero hindi ko na ninais pang mag-ayos dahil si Max lang naman ang nandoon. Bumaba na ako. Medyo nagitla ako nang abutan ko siya sa sofa. Malayo ng itsura niya sa dating Max na aking kakilala. Hindi ako mahigpit sa aking mga empleyado tulad na lamang ni Max noon. Vice siya ng company pero hinahayaan kong humaba ang buhok niya base sa kanyang gusto kaya't katakatakang putol na iyon. Lalo siyang gumuwapo sa bago niyang hairstyle. Kamusta? Aniya sa aking nakangiti. Okay lang naman. I'm glad to say na naresolbahan ko na ang problema mo. Pwede ka nang bumalik sa company. Baka kasi umalis na din ako kaya wala nang hawak nun. Malungkot na aniya sa akin. Anyway, nagdala ako ng flowers at vitamins para makatulong sa iyo kahit papaano. Malaki ang binagsak ng katawan mo kaya nag-aalala ako sa iyo. Dahil sa sinabi niyang yun, napaisip naman ako. Si Tristan kaya? Nag-aalala din kaya sa akin? 2 buwan na mula nang umalis siya at sa 2 buwan nga na iyon, hindi niya man lang ako natawagan. Salamat sa effort mo pero sana hindi ka na nag-abala pa. Wika ko pero tinanggap ko pa din ang kanyang dala. Nanibago ko sa itsura mo. Tipid akong umiti sa kanya. Oo, required kasi ito kay Daddy. No wonder kung bakit madami kang loyal na employee. Mabait ka kasi sa kanila't maluwag pa. Doon ka lang medyo pumalpak sa asawa mo. Napatawa pa siya. Isa ka na yata doon. Salamat sa mahaba mong pagtitiis. Alam mo na ba kung nasaan ang asawa mo? Bigla tuloy akong tinabangan. Hindi ko gusto ang topic. Hindi pa siya tumatawag mula nang umalis siya eh. Ayoko din namang itanong sa parents niya dahil mali yun. Ako na asawa kaya marapat lang siguro na dapat mas alam ko, hindi ba? Kuha ko ng kanyang simpatya. Tumingin siya sa akin at puno iyon ng awa. Paano kung sabihin ko sa'yo na may alam sila? Ano ang gagawin mo? Napakurap ako. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya rin yun. Parang sumisikip ang aking dibdib. Pero wag kang mag-alala. Malay natin hindi, di ba? Tsaka malapit na din siyang umuwi. Kung sakali na kailangan mo ng karamay, darating ako para sa'yo. Aniya tsaka tumayo na. Max, tawag ko sa kanya at huminto naman siya. Sabihin mo, ano pang hindi mo alam? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit mo ko tinutulungan? Nakangiti siya nang lumingon sa akin. Sasagutin ko ang lahat ng yan. Sabihin na lang natin na hindi naman lahat ay alam ko. Sadyang pinanganak lang ako sa pamilya na may malawak na koneksyon. Ginagawa ko to dahil espesyal ka para sa akin at ang pangatlo, yun pa din ang sagot ko, Alice. Pero hindi ko gustong makita kang nasasaktan. Paano? Mauuna na ako. Pinanood ko siya hanggang sa humakbang siya palabas. Madalas siyang pumunta dito at kamustahin kayo. At ito pa lamang ang unang beses na ginusto niya kayo makita. Ani manang riming habang nakatingin kami kay Max na naglalakad. Kung ganun bakit ngayon niyo lang sinabi? Siya ang humiling nun. Alam niya ang pinagdaraanan niyo, ma'am, kaya hindi na ako tumutol. Ang binatang iyon, batid kong may espesyal siyang pagtatangi sa iyo. Nakangiting ani manang riming. Hindi ko po yan ikinatutuwa. Saad ko, tsaka ako umakyat sa kwarto. Dinala ko ang bulaklak na dala ni Max. Sa totoo lang, si Max pa lamang ang nakakapagbigay sa akin ng ganito. Si Tristan, noon pa man ay wala siyang hilig na mag-effort ng mga bagay na alam niya ikatutuwa ko. Nilagay ko ang bulaklak sa vase at isa-isang inisprehan ng mga bulaklak noon ng tubig. Nakangiti kong inayos sa mga mapupulang bulaklak noon, pero ang matamis kong ngiti, unti-unting nawala nang mamataan ko si Tristan sakay ng kanyang kotse papasok. Maaliwalas ang kanyang muka kahit alam kong puyat siya. Siguro'y malayo din ang pinanggalingan niya kasama ang kanyang sekretarya. Hinanda ko ang aking sarili dahil anumang oras magkakaharap kami. Huminga ako ng malalim hanggang sa unti-unti ko nang nadinig ang pagbukas ng pinto. Hindi ako lumingon at nanatili ako nakaharap sa salamin naming bintana. Wife,
Malambing ang tinig na aniya na nagpaluha sa akin. Bumabaon sa isip ko kung paano niya ako natatawag ng ganyan, gayong siya itong taksil, kung ano din ang itinatawag niya sa kanyang kabit. Napagod ka? Humarap ako sa kanya, pero siniguro kong malalaman niyang hindi na ako ang dati niyang asawa. Oo naman, alam mong galing ako sa trip, hindi ba? Nagtatakang aniya, pero may halong pagkataranta. Napapikit ako't yumakap sa kanya. Totoo ang sinabi ni Manang Riming. Dumidikit ang amoy ng pabango ng kanyang babae. Kung gano'n ay magpahinga ka na. Saad ko sa kanya. Naroon pa din ang pagtataka, pero tumango lang siya. Bakit wala ka sa trabaho mo? Wala naman. Naisip ko lang na mas maiging mag-stay siguro ako sa bahay paminsan-minsan para naman kahit papaano hindi ako magkulang. Natatakot akong baka hanapin mo yung kakulangan ko sa iba. Nagitla siya. Ano bang sinasabi mo? Takang aniya, kaya ngumiti ako. Totoo yun, pero may emergency sa company, kaya kailangan ko ding alisin ang mga harang sa akin. Nakakatakot kung may trader sa akin ang hindi ko alam. Saad ko pa. Akmang pupunta na sana ako sa shower room nang bigla niyang hawakan ng aking braso. Ramdam ko ang mga padaplis mong salita, Alice. Sabihin mo, pinaghihinalaan mo ba ako? Kunot ang noo na aniya, pero binawi ko ang aking braso. Hindi mo naman ako traidorin, hindi ba? Makahulog ang saad ko. Mabilis ko lang tinapos ang aking pagligo. Nasisiguro kong hindi makakapagpahinga si Tristan dahil sa aking mga sinabi. Ganyan ang suot mo? Pupunta ka sa opisina? Takang aniya sa akin. Naka-skirt lang ako na maiksi at long sleeve. Sanay siyang nakapants ako pag pumupunta sa opisina, kaya talagang maninibago siya sa aking itsura. Oo, wala namang masama, hindi ba? Nakataas ang kilay na saad ko. Mula sa kama, tumayo siya't hinawakan ng aking braso. Sabihin mo, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Giit niya sa akin, pero binawi ko ang kamay ko. Iyan ang itanong mo sa sarili mo. Saad ko tsaka ako naglakad palabas. Nag-drive ako ng sarili kong kotse papunta sa kumpanya. Bakit nandito ka? Akala ko magpapahinga ka pa. Ani Max sa akin nang makasalubong ako sa hallway. Nakauwi na si Tristan. Hindi din ako makakapagpahinga dun. Tinignan niya ako tsaka siyang umiti. Hatid na kita sa opisina mo. Namiss ka din ng mga empleyado mo eh. Ani yan nang igiya niya ako sa elevator. Lalo na ako. Natawa ako sa biro niyang yun. Panay kakalukuhan. Wika ako naman sa kanya. Totoo naman eh. Nakakainis lang kasi naunahan ako ng loko na iyon. Aniya, nang makapasok kami sa opisina ko, napatigil ako. Alam kong si Tristan ang kanyang tinutukoy. Pero paano kaya kung mangyari yun? Aniya na naman, nang humarap ako sa kanya, nakatitig siya sa mukha ko. Paano kung sabihin kong seryoso ko na gusto kita? Maximus, binata ka't may asawa na ako. Deserve mong magkaroon ng babae na dalaga at hindi tulad kong nakatali na. Hindi ko naman sinabi na piliin mo ko. Sinabi ko lang naman ang damdamin ko. Nakangiting aniya. Mauna na ako. Tawagan mo ko kung sakali na may kailangan ka. Aniya at pagharap niya, malakas na suntok mula kay Tristan ang kanyang natanggap. Napaatras si Maximus. Max! Nag-aalala ko siyang nilapitan. Okay ka lang ba? Nag-aalala kong sabi. Inalalayan ko si Max tsaka ako nilingon si Tristan. Kaya ba ganyan ka nang pumorma ngayon? Ganyan mo kung pakitunguhan? Kaya nagmamaganda ka na dahil dyan sa hayop na lalaki mo? Nanlalaki ang mata na aniya sa akin. Hindi ko siya makapaniwalang tinignan. Anong sabi mo? Naningkit ang aking mga mata. Gustong gusto ko na siyang sampalin at sabihin kung anong mga alam ko. Pero mabigat na tinapik ni Max ang aking balikat. Mali ka bro. Ani Max. Di ito tulad ng nasa isip mo. Anong hindi? Gagawin mo pa akong gago. Alam kong dinidiskartehan mo yung asawa ko. Giit ni Tristan. Alam mo bro, sabi nila wag kang gumawa ng multo. Kung ayaw mo matakot ka sa sarili mo. Kung may problema kayo wag mo kong idamay. Ani Max, tsaka umalis nang hindi ako nililingon. Ano, magsisinungaling ka din? Ani Tristan sa akin. Hindi pa man nagtatagal ay nagring ang aking telepono. Matalim akong tinignan ni Tristan.
Matapos ay siya ang sumagot ng linya. Hello Ma'am President, this is Admin Department. Dinig ko ang tinig ni Lena sa linya. Nakasimangot pa din si Tristan nang tumingin sa akin at iabot yun. Hello, this is Alice. Huwag mo munang sabihin. Tawagin mo ang pangalan ko oras na saktan ka niya. Nasa labas lang ako. Pabulong na ani Max sa linya. Sige, thank you for calling me. Nagpanggap akong tungkol sa trabaho ang lahat tulad ng gustong ipalabas ni Max. Ginamit niya ang linya ng admin at sinadya niyang si Lena ang patawagin para masigurong hindi magdududa si Tristan. Hinarap ko ang aking asawa. Anong nais mo? Anong naisipan mo't kailangan mo pa akong sundan dito? Hindi ba't sinabi mong pagod ka? Para pagbintangan ako? Hindi bintang ito, Alice. Nakita ko kayo. Nadinig ko ang sinabi niya. Pwede ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Hindi ako tulad ng iba na hindi alam kung hanggang saan sila. Saad ko tsaka ako sumiring. Bumalik ka na sa bahay kung ayaw mo magalit pa ako. Umalis ka na Tristan dahil kailangan kong magtrabaho. Saad ko tsaka ako naupo sa aking swivel chair. Alice, ano ba kasing nangyayari sa'yo? Parang lutang na aniya. Ang pawis at ang puyat niyang mata ang nagpapabaka sa kanya para magmistulang desperado. Kilala mo ko, mali ka ng intindi. Wika ko tinignan niya ako kaya ganun din ang ginawa ko. Tumayo ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Please, umuwi ka na para makapagpahinga. Wika ko sa kanya. Mukhang kahit papaano, nahimasmasan siya. Kaya maya-maya lang din, tumango naman siya. I'm sorry, sige. Uwi na ako pero promise me. Di ka didikit sa lalaki na iyon. Please, wife. May inis sa akin dahil sa mga kalokohan niya. Iniisip niyang gagawin ko din sa kanya ang mga ginagawa niya sa akin. Pero kailangan kong umakto na susundin ko siya kaya tumango ako. Hinintay kong makaalis siya. Ilang minuto naman ang nakalipas nang pumasok si Max. Mabuti naman at napigil mo ang sarili mo. Saad niya sa akin. Lalo mo siyang hindi mahuhuli kung ipagtatapat mong alam mo ang lahat. Salamat sa iyo Max pero pakiusap. Wag mo na ako lalapitan pakiusap. Wika ako sa kanya. Nabanaag ko ang malungkot niyang mata pero wala kaming magagawa. Hindi namin maaaring ipilit dahil hindi pa kami hiwalay ng aking asawa. Pero Alice, di ba? Kaagad ko siyang pinutol. At kung sakali mang maghiwalay kami, hindi na siguro ako kukuha muli ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Salamat sa concern, Max. Nagbaba siya ng tingin at lumabas na rin ang aking opisina. Ilang araw ang lumipas at talagang naglaylo si Tristan sa pag-uwi ng madaling araw. Si Max naman, tuluyang nag-resign kaya kung dati ay busy ako, ngayon ay mas naging busy ako dahil wala na si Max. Labis ko nga pinagpapasalamat na inayos niya ang lahat bago siya umalis kaya kahit paano gumaan ang aking trabaho ko sa tuwing Sabado at Linggo. Oh, wala pa ang sir niyo? Tanong ko. 6:00 na ng gabi nang makauwi ako. Usapan namin magdi-dinner date kami sa bahay at siya ang magluluto. Umakyat ako sa kwarto at obviously nakauwi na siya kanina dahil sa amoy ng pabango niya. Halatang nagmamadali din siya dahil hindi niya naayos sa mga drawer. Napalinga ako sa vanity dresser ko kung saan nakapatong ang phone niya na naiwan. Nilapitan ko iyon at binuksan. Bumungad sa akin ng text message ni Paula, ang kanyang sekretary, at niyaya siya nito na makipag-date kahit sa isang maliit na restaurant lamang. Ma'am, saan po kayo pupunta? Saad sa akin ni Riming nang magkasalubong kami sa hagdan. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay dinrive ko ang kotse ko papunta sa resto na nasa po ni Tristan. Pumasok ako doon at talagang nakita ko silang masayang magkasama. Pinicturan ko sila gamit ang cellphone ni Tristan. Mabilis lang din akong umalis at napagdesisyon ng pumunta sa isang club para maibsan ang aking lungkot. Hindi ko naman inasahan na magsasalubong muli ang aming landas. What are you doing here? Ani Max sa akin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay kumuha ako ng bakanting upuan at umorder ng tequila. Sumunod sa akin si Max. Payag akong ipagtabuyan mo. Pero wag sana ngayon please. Aniya sa akin. Anong meron ako't ganyan ako kahalaga sa iyo? Malungkot na nasambit ko.
Lahat ng meron sa iyo ay mahalaga para sa akin, kaya wag mo nang itanong yan. Higit pa sa isang diamante ang tingin ko sa iyo, Alice. Bumagsak ang luha sa aking mata. Pero bakit hindi niya makita ang aking halaga? Bakit siya na pinangakuan ko sa harap ng altar? Nagagawa akong lokohin. Nagagawa niya akong pagmukaing tanga. Inakap ako ni Max habang hinahaplos ang aking likod. Tahan na. Nasasaktan ako, Alice. Stop crying. Ramdam ko ang sensiridad sa kanyang mga kataga. Dumating ang aking order. Hindi ako malakas uminom pero nakaisang bote yata ako sa sama ng loob. Kahit si Max, medyo madami na ding nainom pero nakukuha niya pang ngumiti. Nilapitan kami ng waiter. Ma'am, sir, gusto niyo po bang magpabook ng room? Anong waiter sa amin? Sige, 2 rooms kung may available pa. Naku, isa na lang po kasi ang available, sir. Tumingin sa akin si Max. Kung ganon, uuwi na lang ako at susunduin kita bukas. Mukhang kaya ko pa namang mag-drive. Kakamot-kamot na aniya. Palipasin mo muna yung nainom mo. Baka may sofa sa loob nun. Kung pwede dun ka na lang. Saad ko, nag-aalala din kasi ako para kay Max. Baka maaksidente pa siya. Sige, kung okay lang sa'yo. Namumula ang pisngi na aniya. Iginiya kami ng waiter papasok sa kwarto. Malaki naman at mukhang hindi naman kami magkakailangan ni Max. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng pagkahilo kaya napahawak ako sa pader. Mabuti na lamang at naaalalayan din ako ni Max. Okay ka lang ba? Nag-aalalang aniya sa akin. Oo, okay lang naman ako. Saad ko sa kanya. Napatingin ako kay Max. Sa labi niyang mamula-mula. Alice? Tawag niya sa akin nang mapansin niya ang pagtitig ko pero hindi ko siya inalintana. Hinagkan ko ang labi ni Max. Alam kong pagsisisihan ko ito pag umampat na ang alak sa akin pero natatangay na ako. Alice, tawag niya sa akin tsaka siya umatras. Hindi tama ito. Hindi pa kayo tapos ng asawa mo. Saad niya pero hindi ko siya pinakinggan. Hinagkan ko si Maximus hanggang sa bumigay siya. Hanggang sa tumigil siya kakasaway sa akin. Kalaunay nagustuhan niya rin ang halik ko pero matapos nun, unti-unti na akong kinakain ng panghihina. Bumagsak ang aking katawan sa bisig ni Max. Pikit ang mata ko pero ramdam ko ang pag-iingat niya sa akin nang buhatin niya ako para ilapag sa kama. Alam kong balang araw, lahat ng yan ay malalagpasan mo. Mahal kita, Alice. Bulong ni Max tsaka hinagkan ng aking noo. Hindi ko na nalaman kung ano ang mga sumunod dahil kinain ako ng matinding antok. Kinaumagahan paggising ko, wala na si Maximo sa kwarto pero may mainit na sabaw na umuusok sa mesa, kaharap ng sofa na hinigaan niya. May notes din at isang pares ng damit. Nakasaad doon na mag-ingat ako pa uwi. Huwag kalimutang i-take ang gamot na naroon para mawala ang aking hangover. Bagay na sinunod ko naman. Hindi ko na iniisip pa si Tristan. Dahil ngayong araw ako makikipaghiwalay sa kanya. Hindi ako magpapaka-impokrita at martir para sa kanya. May mga bagay na hindi dapat pang hinayangan at isa na doon ang aming kasal. Ngayon ka lang umuwi? Hindi makapaniwalang ani Tristan nang pumasok ako sa kwarto pagdating ng bahay. Halatang kagigising niya lang. Saan ka galing? Aniya pero hindi ko siya pinansin. Wife? Aniya pang minsan pero dumiretso ako sa drawer ko at kinuha isa-isa ang aking mga gamit. Alice, ano bang nangyayari sa'yo? Aniya tsaka hinawakan ng braso ko pero mabilis kong hinawi ang kamay niya para ako'y mabitiwan. Ako? Ako pa talagang tatanungin mo niyan? Hindi makapaniwalang saad ko. Ako na nga walang ginawa kundi mahalin ka. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na bubuhos ang aking luha. Hindi ba dapat ako? Ako ang magtanong sa'yo ng bagay na yan. Anong pagkukulang ko, Tristan? Kinabukasan natin ang pinaghahandaan ko, kaya ako nagpapakabisi habang ikaw, para sa kapirasong laman na naisip mo kong lokohin. Sunod-sunod ang naging pagtulo ng aking luha. Wife, ano bang sinasabi mo? Magpapalisot ka pa? Hindi ka aamin? Mula sa maliit na bag na dala ko, kinuha ko ang cellphone niya at itinapon iyon sa kama. Nandyan lahat ng ebidensya ko, Tristan.
Yung mga bintang at hinala mo sa akin, alam kong ikaw ang gumagawa. Pinahid ko ang aking mga luha, tsaka nagpatuloy sa paghahakot ng aking gamit, pero niyakap niya lang ako mula sa aking likod. Listen to me. Mali lahat ng nakita mo. Nag-usap lang kami. Hindi yun tulad ng iniisip mo, wife. Mahal kita. Hindi kita ipagpapalit sa isang katulad niya. Humarap ako sa kanya at isa-isang inalis ang kamay niya na nakapalupot sa akin. Nagawa mo na. We're done. I'm sorry, Tristan, pero hindi ako magsisettled sa ganitong klaseng sitwasyon. Saad ko tsaka ako lumabas. Kay manang riming ko na lamang ipapakuha ang aking mga gamit. Nang lumabas ako, naroon na si Daddy. Hahakbang na sana ako palapit sa kanya, kaya lang nga hinabol ako ni Tristan. Lumuhod dito at hinawakan ng aking kamay. Nakikiusap ako. Huwag mo kong abandonahin ng ganito. Luha ang aniya sa akin. Maawa ka, mahal na mahal kita, Alice. Ibalik mo ang pare sa akin. Yun lang ang hiling ko. Yung kumpanya na hinahandle mo, ako na ang uupo doon at bababa ka bilang bise. Saad ko pero lalo siyang nagmakaawa. Kahit ano kunin mo na lang sa akin, please. Huwag lang akong iwan, Alice. Mahal na mahal kita. Aniya pero malakas na puwersa ng bisig ni Daddy ang nagpakawala ng kamay ko sa kamay ni Tristan. Estupidong ambisyoso. Aniya kay Tristan. Wala pa akong kinukwento kay Daddy. Sinabi ko lang sa kanya na pumunta sa bahay at tulungan ako maghakot, pero base sa mga nadinig niya, tiyak niyang alam niya na kung bakit ko siya pinapunta dito. Iginiya ako ni Daddy sa kotse niya hanggang sa makasakay siya. Inantay namin ang mga gamit ko na maisakay sa likod ng kotse. Ang ibang mga kasambahay ay nagiiyakan sa pag-alis ko, pero wala akong ibang magagawa. Hindi kami nag-imikan ni Daddy hanggang sa paandarin niya ang kotse. Sinabi ko naman na sa iyo, wala akong tiwala sa hayop na batugan na yan. Tignan mo, niloko ka lang. Simula ni Daddy. Wala po ako magagawa, Dad. Wala po ako magagawa, Dad. Hindi ko hawak ang isip at panahon. Siya ang may desisyon ng bagay na yan. Nang piliin ko siya, napagdesisyon na naming maging isa. Pero sana nga naniwala ako sa kasabihan yung buwan nga nagbabago, ang tao pa kaya. Malungkot kong sabi. Nakatapak lang sa likod ng kalabaw. Akala mo'y ibon ng hindi maabot. Bawiin mo sa kanya ang kumpanya na binili mo. Hindi ako makakapayag na may papakinabangan siya sa'yo. Hindi ako kumibo. Nakakalungkot dahil hindi ganito ang aking inaasahan. Kung sana yung bata ko yung ginusto mo. Aba, baka kahit 3 may apo na ako sa iyo. Gatong niya pa. Isang dahilan kasi kaya siya tumutol noon sa kasal namin ni Tristan ay dahil sa manok niya daw na napipisil niya para sa akin. Tao na hindi ko naman nakilala kailanman. Pagdating sa bahay, sinalubong ako kaagad ni Mami ng mahigpit na yakap. Diyos ko, ang baby ko, umiyak ka ba? Nasaktan ka ba? Aniya habang hinahaplos ang aking pisngi. Parang pumayat ka naman yata, anak. Ma'am, okay lang po ako. Alam kong hindi yan totoo. Madalas ka daw umiyak at palaging stress. Ang walang yamong asawa. Isipin mo naghahanap buhay ka na nga tapos siya susundot-sundot lang sa dalahira niyang sekretarya. Hindi ako makakapayag na gaganyan-ganyanin ka niya. Talagang papatayin ko siya. Ani Mami tsaka tumingin kay Daddy. Isipin mong kahit pala sa kumpanya, sinugod ka para ibintang sa'yo ang kasalanan niya. Po, nagulat ako. 3 lang kasi kaming naroon nila Tristan. Hindi ko pa naikukwento ang bagay nito sa kanila, kaya nagtataka ako kung paano nila iyon nalaman. Sino po bang nagsabi sa inyo? I'm sorry. Napakurap ako sa pamilyar na tinig na iyon, kaya sinilip ko kung sino iyon. Nang makita ko ay si Max. Maximus? Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ko pero hindi niya na ako sinagot nang akbayan siya ni Daddy. Iho, nandyan ka na pala. Magiliw na ni Daddy na para bang sa isang iglap nakalimutan niya na ang pag-uusap namin. Teka, magkakilala kayo ni Max? Ani Mami, napatigil din si Daddy. Abat oo nga no. Ani Daddy nang tumingin siya sa akin. Kayo, paano po kayo nagkakilala? Ngiwing tanong ko. Si Max yung manok ko na sinasabi ko sa iyo eh. Nagmamalaking ani Daddy habang tumatawa. Kumunot ang noo ko. Tumingin ako ng makahulugan kay Maximus.
So kaya pala kilala mo ko? Usisa ko nang iwan kami ni Mami at Daddy sa sala. Kaya mo ko gusto dahil matagal mo na pala akong kilala? Nakataas ang kilay na tanong ko. Senior ako ng daddy mo sa business industry. I'm sorry kung late ko nang nasabi sa iyo. Baka kasi iwasan mo ko dahil alam kong inaalala mo yung feelings ng asawa mo. Siya pala yung Gray na sinasabi ni Daddy, yung kahit bigyan ko ng maliit na puhunan ay magpapalaki niya. Ang tanyag na money monster kong tawagin. Si Maximus ang kinatatakutan ng lahat ng mga negosyante. So ano ang desisyon mo? Aniya sa akin. Hindi mo pwedeng basta nalang i-divorce ang asawa mo. Oo nga't niloko ka niya. Alam mong mahal din kita pero hindi ko gagamiting advantage yun para makuha ka. Alice, isipin mo ang lahat ng gagawin mong desisyon, yung hindi mo pagsisisihan. Aniya sa akin. Pinag-isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Max pero buo na ang aking desisyon. Pagbabayarin ko sila sa kataksilan nila. Kinaumagahan, dumiretso ako sa kumpanya. Inaasahan ko nang makikita ko doon ang haliparot na sekretary ni Tristan. May pagtataka sa kanya nang ako ay makita. Ma'am, bakit po kayo napasyal? Nakangiting aniya. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Talagang nahut-hutan niya ang aking asawa. Mga branded ang lahat ng suot niya. Hindi ko siya pinansin at naupo ako sa swivel chair ni Tristan. Hindi ko inaasahan na papasok din si Tristan at bahagya pang nagulat nang ako ay makita. Alice, halata na naguguluhan ng kabit niya sa kung ano ang nangyayari. Tulad ng sinabi ko, bababa ang pwesto mo. Mananatili sa tabi ko yung sekretary mo. Bumalik ka na sa pwesto mo. Ayoko nang malaro, Tristan. Bakas ang pangamba sa mga mata ng babaeng kaharap ko. Marahil ay hindi pa sinasabi ni Tristan ng mga bagay na alam ko na. Wife, baka naman pwede. Sinamaan ko siya ng tingin kaya hindi niya na itinuloy ang kanyang sasabihin. Nakayuko siyang umalis. Hinintay kong umalis si Tristan bago ako tumingin sa babae. Mula ngayon, ako na ang uupo bilang presidente ng kumpanyang ito. Kilala mo naman ako, hindi ba? Istriktang tanong ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. May nobya ka ba? Saad ko habang nakatingin ako sa mesa. Opo, Miss President. Magalang na ani at ngumiti naman ako. Nakakatuwa naman. Kung pwede isama mo siya kung magkakaroon tayo ng time ni Tristan. Hindi po siya pwede. Busy din po kasi siya sa trabaho niya. Naiilang na aniya kaya tinignan ko siya tsaka ako tumango. Sayang naman. Tumingin ako sa tiyan niya na medyo nakaumbok. Hindi pa man ako nagtatanong nang bigla niyang masalo ang bibig niya at nagsunod-sunod ang pagduwal niya. Ma'am, excuse me po. Saad niya tsaka nagtatakbo. Buntis siya. Yun kaagad ang pumasok sa aking isipan na anak nila iyon ni Tristan. Naging napakasakit noon para sa akin pero pinilit kong maging matatag. Naglakad ako palabas at sinundan ng babae sa CR. Pero hindi ko na siya inabutan doon. Mukhang nanggaling na siya doon kaya sinubukan kong silipin si Tristan dahil baka nandun siya. At hindi nga ako nagkamali nang ako ay sumilip. Tristan, buntis ako. Yun yung dapat na sasabihin ko kaya lang hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Anang babae habang nakatayo sa harapan ng mesa na kinauupuan ni Tristan. Buntis? Paula, hindi pwede. You know that I am married. Giit ni Tristan. Napaluha ako. Mukhang wala na ngang pag-asa na maayos pa kaming talaga dahil buntis na ang kabit niya. Tristan, hindi mo naman pwedeng gawin sa akin to. Ginusto natin to eh. Giit ng babae. Oo, pero mahal ko ang asawa ko kaya hindi kita pipiliin. Ipalaglag mo yan. Kasal ako, Paula. Kahit kasuhan mo ko, itatanggi ko lang yan. Nang hindi ko na natiis, kumatok na ako. Mukhang tumigil sila sa pag-uusap. Pumasok ako at kapwa may gulat sa kanilang reaksyon. Miss Secretary, anong ginagawa mo sa office ni Tristan? Wala po. Itinatanong ko lang po kung anong gagawin sa mga schedule na na-postpone. Tumango ako't nagkunwaring naniwala sa kanya. Excuse me, sir. Aniya sa akin tsaka lumabas. Mauna ka na. Susunod na din ako. Saad ko sa kanya bago siya tuluyang lumabas. Hinintay kong mawala ang yabag ng babae bago ako magsalita.
Tinignan ko si Tristan. Siguro naman may ideya ka na kung bakit ako narito. Nakangiting saad ko. Nagbago na kasi ang isip ko, Tristan. Parang nagliwanag ang kanyang muka nang sabihin ko iyon. Talagang umaasa pa din siya na babalik ako sa kabila ng kahayupang ginawa niya sa akin. Napagdesisyonan kong kansilahin ang pagiging vice presidente mo. Bumalate ang ngiti sa kanyang labi. Sa halip, alisin ka sa kumpanya ko at panindigan mo ang problemang naidulot mo sa babae mo, Tristan. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Wife, hindi na, Tristan. Maghiwalay na tayo at hindi mo na ako matatawag na wife ulit. Kukunin ko yung lahat ng binigay ko sa'yo, pati na ang utang ng magulang mo sa amin. Lahat-lahat kukunin ko nang makita mo kung gaano kalaki ang pinakawalan mo. Wife, Alice, nilapitan niya ako. Wife, magtitino na ako. Hindi ko naman siya gusto eh. Nasilaw lang ako. Maawa ka sa akin sa aking pamilya. Tinignan ko siya ng walang mababakas na awa. Maawa? Bakit? Naawa ka ba nung panahong nagkakandaku ba ako habang ikaw nagpapakasarap? Nagpaparaos sa babaeng iyon? Tatawagan ko ang daddy mo at kakausapin ko siya. Umalis ka na sa tinatapakan ko dahil inaalisan na kita ng karapatan. Saad ko tsaka ako siya iniwan doon. Bumalik ako sa opisina at naroon nga si Paula na matyagang nagaantay. Base sa mga inakto mo kanina, mukhang nagdadalang tao ka. Nag-aalangan siyang tumingin sa akin at tumango. Opo, sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba kitang i-congratulate o ano. Alam mo Paula, kahit hindi mo sa akin sabihin, ang asawa ko wala siyang maitatago sa akin. Sarkastiko akong umisi. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko babawiin ang asawa ko dahil iyon na siya. Iyong-iyo na Paula. Pero kapalit noon ang trabaho nyo. Pareho na kayong sisante sa kumpanya ko. Pero akala mo kay Tristan tong kumpanya kaya mo siya pinatos? Oo, kanya. Sa kanya ko pinagkatiwala pero ako ang owner. Ngayon, inuutos ng owner sa iyo na umalis kayo ngayon din sa kumpanya ko. Matigas na saad ko. Nang makaalis siya, umupo ako sa aking swivel chair. Napakabigat para sa akin na magganito ng tao, pero maging sila hindi ako nirespeto. Napaisip ako ng malalim kung tama nga ba ang naging desisyon ko, pero kung hindi ko ito gagawin ay ako lang din ang mahihirapan. Hindi ako papayag na gaganituhin nila ako. Nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong in-laws. Hindi pa kasi nila alam ang mga nangyayari, kaya minabuti kong ipaalam iyon nang i-message ko sila. Iha, baka nabibigla ka lamang. Pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Saad sa akin ng mami ni Tristan. Pumunta na lang po kayo dito para dito natin pag-usapan. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang sekretary ko, dala ang divorce paper na pinakuha ko sa kanya. Dumiretso ako ng conference room para doon na lamang mag-antay. Hindi ko na din inistorbo pa si mami at daddy dahil labas naman sila nung panahon na pinili ko yung walang yakong asawa. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawa kong in-laws. Magandang umaga po. Ngumiti ako sa mga ito. Lungkot at pangamba ang nababakas sa kanilang muka. Halata na hindi pa talaga sila ready o baka mas magandang sabihin na hindi nila inasahan na gagawin ito ng anak nila. Lena, saad ko, alam kong nasa labas lamang ang aking sekretary. Pumasok siya at tumingin sa akin. Nag-aantay siya ng iuutos ko sa kanya. Pakitawag mo si Tristan at Paula. Utos ko rito. Sino naman iha yung Paula? Anang mami ni Tristan. Nakatingin ako sa mga gold na suot niya. Mabuti pa ang nanay ni Tristan. Nakasuot ng mga ginto. Samantalang ang nanay ko ay mas pinipiling maging natural dahil ayaw niyang makaramdam ng puwang ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ayaw niyang maramdaman ng mga tao na iba ang mundong ginagalawan niya. Inilapag ko sa harap nila ang papel. Sila'y nagkatinginan. Divorce paper, iha? Anang daddy ni Tristan, kaya tumango ako. Makikipagkalas na po ako sa anak niyo. Walang pagdadalawang isip na sabi ko. Kung itatanong niyo sa akin kung bakit, mamaya makikita at malalaman niyo din. Pero hindi ba't malusog at masaya ang pagsasama niyo ni Tristan? Anang ginang kaya ngumisi ako rito. Yun nga rin po yung akala ko.
Pero sa kabila pala ng mga akala natin, bumukas ang pinto at pumasok si Tristan kasama si Paula. Pero halata na hindi maganda ang kanilang kondisyon. Nagkaroon na sila ng hindi maipaliwanag na diskusyon. Hayan, at nang babae siya. Dugtong ko sa aking sinabi. Tumingin ang mami ni Tristan kay Paula. Napatayo pa nga ito. Ikaw? Hindi makapaniwalang anang ginang. Hindi ba't sekretary ka lang ng anak ko? Nanggagalaiting saad ng mami ni Tristan. Tita, wag mo akong matawag-tawag na tita. Dahil hindi kita tatangkiliking manugang. Isa lang ang manugang ko. Ang isang gaya mo, hindi nababagay sa anak ko. Napangisi ako. Hindi ko nakita na mga mukha pala silang lahat na pera. Mga mata pobre. Sa dami ng ipapalit mo kay Alice ang gaya pa nito. Hindi ka marunong lumugar, malandi ka. Sigaw ng ginang, tsaka malakas na sinampal si Paula na ikinatinag nito sa kanyang kinatatayuan. Wala naman pakailam si Tristan. Yan ang lalaking sinamahan mo. Walang paninindigan. Pakiingatan lang po dahil dinadala niya ang magiging apo nyo. Lahat sila ay natigilan. Anong sabi mo? Anang daddy ni Tristan. Opo, buntis ang babae ng asawa ko. Kaya saang lugar pa kaya namin maayos ang relasyon na sinira niya? Sarkastikong sambit ko. Kukunin ko lahat ng utang nyo tulad ng kasunduan natin noon bago pa mangyari to. Pero this time, mas liliitan ko ang palugit. 1 linggo lang ang dapat maibalik ang lahat ng amin. Please excuse me. Saad ko tsaka ako tumayo. Napahawak ang ginang sa dibdib niya na para bang nahihirapang huminga. Sabihin mo Tristan, biro lang ang lahat ng sinabi ni Alice, hindi ba? Ayoko nang bumalik sa buhay na iyon. Ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga amiga ko? Tristan, lumuhod ka kay Alice. Kung maaaring magpakamatay ka kakahingi ng tawad, gawin mo. Maawa ka sa akin. Anang ginang hinang-hinana. Tita, dinig kong saad ni Paula na nag-aalala sa kanya. Tumigil ka. Salot ka sa pamilya ko. Hinding-hindi kita matatanggap na walang yaka. Dinig ko ang malakas na sigaw niya kaya napangisi na lang ako. Masakit na masarap. Ganoon ang pakiramdam. Para ako nabunutan ng tinik. Para bang kahit niloko ako ng asawa ko, ang makita silang nagdurusa, medyo naging okay ako. Bumalik ako sa opisina. Naupo ako't nag-relax. Pinikit ko ang aking mata hanggang sa makadinig ako ng pagbukas ng pintuan. Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Dinig kong ani Maximus nang sadyain niya ako. Idinilat ko ang aking mga mata. Sabi ng daddy mo nandito ka daw, kaya sinadya na kita. Parang malungkot ka. May nangyari bang hindi maganda? Aniya sa akin, pero nakangiti pa din siya. Wala, okay lang ako. Ngumiti ako ng tipid. Nakasalubong ko si Tristan kasama yung babae. Nag-aaway sila but still ask me kung saan ako pupunta. Sinabi kong sayo. Max. Oh, wala pa akong sinasabi, Alice. Hindi ako nagmamadali, I can wait. Kung gusto mo, tulungan pa kitang makamove on eh. Naghahamon na Aniya. Hindi ko alam kung makakabangon pa ako pero sa ngayon, gusto kong maging magkaibigan na muna tayo please. Malungkot na saad ko. Umiti siya at hinaplos ang ulunan ko. At your service, kamahalan. Nakangiting Aniya. Maghihintay ako kahit gaano pa yan katagal. Sa ngayon ang mas iniisip ko ay ang kalusugan mo. Gusto kong alagaan ka kaya sana. Kahit doon pagbigyan mo ko. Aniya habang nakatitig sa aking mga mata. Mabilis na lumipas sa mga araw. Siguro'y wala nang mukha na maiharap sa akin ng mga parents ni Tristan. Kaya hindi na sila sumadya para ako'y kausapin. Dineposit na lang nila sa bangko ang kanilang utang. Napilitan silang ibenta ang bahay, kotse, lupa o kahit ang mga gintong alahas nila para makumpleto ang bayad sa akin. Minsan ko nang pinaalala noon kay Tristan na kaya kong ibigay ang buhay na nais niya para sa kanyang pamilya. Pero kabaliktaran noon, oras na saktan niya ako. Nabalitaan kong nag-online selling ang mami ni Tristan. Yung mga branded niyang damit ang siyang ibinibenta niya dahil nga maging sa kasino ay may utang ito. Nagre-renta naman sila ng bahay. Napag-alamanan ko ding ulam sa karinderya ang kanilang pinagtsatsagaan. Nakakalungkot isipin na hindi nila iningatan ang buhay
na pinahiram sa kanila. Nagdesisyon na rin akong ibenta ang dati naming bahay ni Tristan at mga unit na lang dahil ako lang naman ang mag-isa. Sila mami at daddy, pinaalis ko muna ng bansa para naman hindi na sila masali sa aking mga problema. Araw ng linggo noon, kaya bala kong magpahinga sana. Bukas na kasi kami maghaharap ni Tristan sa korte para sa divorce namin kaya kailangan ko ng lakas. Mahigit 4 na buwan din ang iginugol ko sa pag-iintay para mawala ang nakakadiri niyang apelyido sa aking pangalan. Pikit ang mata ko noon nang tumunog ang doorbell ng unit ko kaya bumangon ako. Nakapadjama at sando lang ako. Tinignan ko sa screen kung sino ang naroon. Maximus? Akala ko ba busy siya? Pinagbuksan ko ng pinto si Max nang makita ko siya sa screen. Anong ginagawa mo dito? Nothing. Gusto ko lang na i-check ka. Pasok ka. Dumaan siya sa harap ko dahil ako na ang nagsara ng pinto. Napakabango niya. Mula nang umalis si Max sa company, aaminin kong namimiss ko din ang presence niya. Siya kasi ang hingahan ko ng sama ng loob o kaya ng pagod ko noon. Coffee tayo sa labas? Huwag kang magkulong dito. Pinagdadamot mo naman sa akin ang sarili mo. Nakangusong aniya kaya napahagik-gik ako. Nakakapagod maglakad eh. Katwiran ko, tsaka ako naupo sa sofa. Gusto mo ng juice? Mas gusto kita. Nakangiting banat niya kaya umikot ang mata ko para siya'y siringan. Masasabi kong okay na ako. Hindi ko alam kung bakit. Oo, napakabilis. Pero dahil na din sa sakit na dinulot sa akin ni Tristan, kaya ako mabilis na napalayo sa kanya. Samantalang si Max naman ay tinulungan talaga akong bumangon tulad ng pangako niya noon. Yung totoo kasi, ipaggagawa nga kita eh. Samahan mo na lang ako mag-coffee. Ilang araw din kitang hindi nakita. Busy ka kaya ayokong istorbohin ka kaya please, tara na. Nakalabing aniya. Sige, maglibang ka na muna dyan at gagayak ako. Tumayo ako pero hinila niya ang kamay ko. Tuloy ay napaupo ako sa kanyang hita. Parang ibang paglilibang yata ang naiisip ko. Ngingising-ngising aniya kaya sinimangutan ko siya. Wala sa rules ko to sumusobra ka na. Saad ko sa kanya. Sa pagkakataong yun, siya naman ang sumiring. Tinaas niya ang kamay niya na para bang ayaw niya na akong hawakan. Suko na, sige na gumayak ka na. Baka mag-extend pa yung 1 taong pag-move on mo. Birong aniya na ikinatawa ko. Mabilis ko lang din na tinapos ang aking paliligo. Simpleng dress lang ang sinuot ko at light na makeup lang din ang inapply ko sa mukha ko. Pagbaba ko ay nakapikit na si Maximus habang nakaunat sa sofa. Max? Max? Tawag ko sa kanya pero mukhang malalim ang kanyang pagkakatulog. Yumuko ako at pinagmasdan ang mukha niya. Ang isang gwapong tulad ni Max, hindi ko naisip na magkakagusto sa babaeng nakatali na katulad ko. Naging mabait siya sa akin simula pa lang nung una kaya ayokong sayangin ang pagkakataon na nagkaroon ng gaya niya sa buhay ko. Sabi ng iba, palipasin daw muna ang mahabang panahon bago kumilala ng bago bilang paggalang sa memories na binuo nun. Siguro depende na lang sa sitwasyon. Ako kasi parang hindi ko na mahihintay pa ang panahon na yun. Parang nagkakagusto na ako kay Max. Napasinghap ako nang siya'y dumilat. Titig na titig sa akin ang brown niyang mga mata. Bakit ka nakatitig sa mukha ko? Kinakabisa mo ba ang bawat detalye? Nakataas ang kilay na aniya pero maya-maya'y ngumisi din tsaka hinaplos ang pisngi ko. You are the most wonderful gift I ever had in my life. Masuyong aniya. Be with me forever, my Alice. Masuyong aniya. Para bang may mahika ang bawat salita niya at siya lang ang nakakapag-utos sa akin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Hindi pa sa ngayon pero gusto kong hintayin mo iyon, Max. Ngumiti siya at tumango. Hinawakan niya ang bato ko at giniya para mahagkan ng noo ko. Tara, libre kita. Alam ko namang lahat meron ka na. Kaya kapilang ang kaya kong ilibre sa iyo. Aniya, kaya napangiti ako. Pinagbuksan ako ni Max ng kotse. Hanggang sa makalabas kami, hindi niya binitiwan ang kamay ko. Ngayon pa lang, gusto ko nang magpasalamat dahil alam kong may tao na nag-aantay sa akin kahit na ganito ang aking sitwasyon. Hindi nawala ang ngiti sa aming mga labi hanggang sa mapadaan kami malapit sa palengke kung saan nakaagaw ng atensyon ko ang isang matandang lalaki.
Ang daddy ni Tristan, tambak siya ng malalansang isda na kanyang lilinisin. Kung dati, pera at ballpen ang naglalaro sa palad niya, ngayon ay isda at kutsilyo. Hindi ka dapat makonsensya. Sila ang pumili ng ganyang kapalaran. Wala kang kasalanan, palagi mong isipin yan. Ani Tristan sa akin nang pisilin niya ang kamay ko. Tinignan ko siya tsaka ako tumango. Pero pwede ko ba siyang abutan kahit konting tulong? Tanong ko kay Max. Oo naman. Mahal kita pero hindi ako magiging hadlang sa mga bagay na gusto mong gawin. Sa halip ay tutulungan pa kita. Aniya, tsaka bumaba at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Kayo pala. Medyo mabigat ang tinig nito. Nilayo niya sa amin ang kanyang paningin. Anong ginagawa niyo pa dito? Hindi kayo nababagay sa lugar na ito. Gusto ko lang na magbigay ng kaunting tulong. Inabot ko ang 2,000 piso pero hinawi niya ang kamay ko. Bakit? Dahil ba inuusig ka ng konsensya mo? Matapos mo kaming saidin? Malakas na bulyaw niya sa akin. Hindi ko alam ang aking isasagot. Bakit nga ba sila nadamay sa kasalanang anak lang nila ang gumawa? Napaatras ako nang humarang si Max sa harap ko. Matalim niyang tinitigan ng daddy ni Tristan. Inuusig? Hindi ba dapat ay si Alice ang magsabi niya sa iyo? Ginamit niyo ang pera at karangyaan ng pamilya niya para makapagpasarap. Matapos nang maningil siya, ay siya pa ang dapat na tumanaw ng utang na loob sa inyo? Hindi ba parang kalapastangan iyon, mister? Walang bahid kahit kaunting pagpapakumbaba kay Max. Huwag mo kong pagmalakihan bagito dahil wala ka sa istorya nang mangyari ang mga bagay na iyon. Giit ng daddy ni Tristan kaya napahalakak si Max. Hindi ka kasi palalabas ng bahay, mister. Kaya natitiyak kong hindi mo ko nakilala dahil kung oo ang sagot, malamang na wala kang lakas na loob na harapin ako. Wika ni Max, maging ako'y naguluhan. Puno ng misteryoso ang mundo, kaya hayaan mong bawasan ko ito para sa iyo. Nakangiting wika ni Max. Gray ang apelyido ko at 4 sa mga pasugalan ng aking ama ang tinakbuhan. Tingin mo, bagito pa din kaya ako kung sasabihin kong baon ka din ng utang sa akin? Alam kong kahit hindi sabihin ng daddy ni Tristan, napahiya siya kay Max. Nag-iwas ito ng tingin at mukhang wala na kaming balak na kausapin kaya minabuti ko nang hatakin si Max papalayo doon. I'm sorry, hindi ko gustong bastusin siya. Hindi ko lang kaya na may kahit isang babastos sa iyo. Iingatan kita, Alice. Masuyong ani Max kaya ngumiti ako at hinaplos ang kanyang braso. Salamat sa iyo, Maximus. Malapit lang pala ang bagong bukas na coffee shop na sinasabi niya. Bakit dito? Nakangiting tanong ko. Kakabukas lang, libre ang karamihan at 40% discount naman ang mga mamahaling kape. Kuripot ka kahit may bilyones ka kaya dito na lang kita dinala. Tatawa-tawang aniya. Hindi ko alam kung paano niyang nalaman pero espresso ang in-order niya tulad ng paborito ko at 1.5 sugar lang din ang nirequest niya. Si Max na din ang naghanap ng mauupuan namin, yung spot na matatanaw namin ang highway. How was it? Anong lasa ng libre? Nakangiting aniya. Wari sabik na makita kung natutuwa ako o hindi. Masarap, tulad ng mga karaniwang kape. Masiglang wika ko pero lumukot ang mukha niya. Kung nagtimpla niyan kaya dapat mas masarap, hindi ba? Ikaw? Usisakot nandun ang pagtataka sa akin. Oo. Bala ko mabuhay kasama ka at ang shop na ito. Nakakasawa nang magkaroon ng sobra-sobra sa buhay. Mula nang maging isang gray ako, nakukuha ko na lahat ng gusto ko maliban lang sa iyo. Kaya ngayon kung sakali na papapasukin mo ko sa buhay mo, gusto ko na lang na ipagtimpla kita ng kape buong buhay ko. Nakangiti niyang sambit, tinitigan ko siya tsaka hinaplos ang pisngi niya. Napakapuro ng puso mo, Max. Nangihinayang ako dahil sa isang tulad ko pa ikaw nagkagusto. Mas deserve mo na magkaroon ng babaeng buo. Babaeng hindi pa na ikakasal kahit kanino. Pero ikaw lang ang para sa akin. Yun ang alam ko. Nung mga araw na nalaman kong buo na ang desisyon mo na iwan si Tristan, sinabi ko sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan. Na gusto na kitang ikulong sa mga bisig ko habang buhay. Gusto kong hagkan ng noo mo bago tayo matulog sa gabi. At gusto ko makasama ka hanggang sa aking huling paghinga.
Dahil sa mga katagang iyon ni Max, hindi ko naiwasang hindi maging emosyonal. Salamat sa paghihintay at sa pagdating mo. Balang araw, alam kong masusuklian ko din ang lahat ng kabaitan at pagmamahal mo. Hindi mo ko kailangang suklian dahil desisyon kong mahalin ka, Alice. Desisyon na alam kong kahit kailan hindi ko pagsisisihan. Ngumiti kami sa isa't isa pero maya-maya lang umagaw sa aming pansin ang pagbukas ng pinto sa entrada ng shop. May pamilyar na babae. Paula? Nasabi ko sa aking isipan. Malaki na ang tiyan niya at malaki na ang pinagbago ng itsura. Kamuntikan ko na siyang hindi makilala dahil naging morena ang balat niya at halatang losyang na siya dahil sa mga damit niyang may kalumaan. Hindi ko inaasahan na maglalakad siya papunta sa direksyon namin. Mukhang ako ang sadya niya. Alice, tawag niya sa akin. Parang pinukpok ang aking dibdib nang makita ko ang kanyang kalagayan. May pasa ang gilid ng labi niya. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Napakurap ako nang lumuhod siya sa harap namin ni Max at syempre tulad ng palaging reaksyon ni Max, salubong na naman ang kilay nito. Alice, tulungan mo ko. Sinasaktan ako ni Tristan. Binubugbog niya ako. Pumiyok ang tinig niya habang umiiyak siya. Wala na kasi akong maibigay na pera sa kanya matapos kong matanggal sa trabaho dahil nga buntis ako. Sinasaktan niya ako. Maawa ka sa akin, Alice. Tulungan mo kong makawala sa kanya. Naawa ko para kay Paula. Kailanman, hindi ako sinaktan ni Tristan. Talagang ang hindi mo masasabi ang panahon. Ang sobrang paghahangad na mga bagay-bagay, hindi din maganda. Tulad na lamang ni Paula na gustong maging instant milyonarya. Kahit hindi niya pa alam ang katotohanan sa likod ng ugali ng taong binibingwit niya. Hindi kita maaaring tulungan. Ipagpaumanhin mo, ngunit tapos na ang papel ko sa buhay niyo. Hindi pa man nalalayo ang tingin ko nang makita kong papasok si Tristan at halatang nakainom siya. 10:00 pa lang ng umaga pero uminom na siya. Talagang nasira na ang buhay niya. Nandito ka lang palang babae ka. Napatigil siya nang ako ay makita. Alice? Marahang aniya, tsaka siya tumingin kay Max. Magkasama kayo? Sabi ko na iba ang pakiramdam ko noon eh. Biglang lumungkot ang kanyang mga mata. Tara na, wala na tayong gagawin dito. Aniya, tsaka hinila si Paula palabas. Nakakalungkot na makitang nasa ganoon silang sitwasyon, pero sila ang pumili noon kaya wala akong magagawa. Are you okay? Ani Max sa akin, tsaka hinaplos ang kamay ko. Oo, ayos lang. Naawa lang ako sa sinapit nila. Saad ko habang nakatingin sa dalawa. Nakakatuwa ang kabaitang taglay mo. Pero kung minsan, yan din ang dahilan kung bakit naaabuso ang karamihan. Ani Max sa akin. Alam kong may ikaw na aalalay sa akin balang araw. Kaya hindi ko na dapat pang katakutan ng mga bagay na iyon, hindi ba? Tinapos namin ang aming pagkakape matapos ay nagaya pa si Max na maglakad-lakad. Hindi naman kasi ganun kainit ang sikat ng araw. Kung minsan, umiihip din ang hangin. Dinala niya ako sa kumpanya na kanyang hinahawakan. Doon nga ikinagulat ko pa na kilala ako ng lahat ng mga empleyado na nililigawan niya. Tulad ko, close din siya sa kanyang mga empleyado. Lalaki ang sekretary ko. Aniya bigla nang nasa elevator na kami. Tinignan ko siya habang nakangiti ako na makahulugan. Wala naman akong sinabi ah. Biro ko sa kanya. Iba pa din na alam mo. Malalim ang pagmamahal ko para sa iyo, Alice. At hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Hindi na ako nakasagot nang bumukas ang elevator. Ilang hakbang lang din mula sa sarili niyang opisina. Pagpasok namin, namangha ako sa disenyo ng kanyang opisina. Halata na napaka-organized niyang tao. Naglakad pa ako hanggang sa maharap ko ang mesa niya kung saan ikinagulat ko ang picture ko habang taimtim na natutulog. Saan mo naman nakuha yan? Sa akin. Ako mismo ang kumuha niyan nung panahon na broken ka. Nakatulog ka sa pag-iyak at hindi mo na malayang pumasok ako sa room mo. Inirequest ko kay Aling Riming kung pwede ba kitang makita. Saad niya na ikinatuwa ng aking puso. Para ba akong maiiyak? Gusto kong itanong sa Diyos kung anong nagawa kong tama para bigyan niya ako ng katulad ni Max. Alice, why? Bakit? Nag-aalalang aniya tsaka hinaplos ang aking pisngi. May nasabi ba akong hindi maganda?
Aniya pero umiling lang ako habang patuloy sa pag-iyak ang aking mga mata. Tumingked ako para maabot ang kanyang labi. Alam kong nagulat siya pero hindi ko yun inalintana. Bukal sa loob kong hinagkan siya habang may luha sa aking mga pisngi. Max, tawag ko sa kanya nang bitiwan ko ang kanyang labi. Max, akin ka na simula ngayon. Alice, hindi ako nagmamadali. Ayokong pagsisihan mo sa huli. Pag-isipan mo ng maayos please. Aniya, pero umiling lang ako. Napag-isipan ko na. Napag-isipan ko na Max. Ikaw na yung pinipili ko kaysa sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na tutulo ang luha sa mata ni Max. Sa tuwa, nayakap niya ako ng mahigpit. Yakap na hindi ako nasaktan. Sa halip ay mas naramdaman ko ang sinsero at kaligtasan sa kanyang mga bisig. Maghapon kaming nandoon sa loob ng opisina niya hanggang sa masilayan namin ang sunset. Nakayakap si Max mula sa likod ko habang sumasayaw kami sa kanyang himig. Nakangiti ako habang dinadama ang mainit na presensya ni Max. Mabilis na nagdaan ng mga araw, linggo at buwan, naging busy kami sa kanya-kanya naming buhay ni Max pero hindi ko naramdaman ng puwang at kalungkutan sa aking puso. Palagi akong chinecheck ni Max o kaya ay tinatawagan. Pag naman hindi niya ako nakakasabay kumain, nagpapadeliver na lang siya ng pagkain sa akin. Tulad ngayon, hayan at nagre-ring na naman ang aking cellphone. Bungad ko habang pinipirmahan ng ilang mga papers na dinala ng sekretary ko para sa panibagong building na ipapagawa namin. Nag-lunch ka na? Hindi pa, maaga pa naman. Nakangiting sagot ko. Bagaman sa phone lang kami nagkakausap, nagiging pahinga ko na din ang magandang tinig ni Max. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Saktong bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok si Max dala ang bouquet ng bulaklak at paper bag kung saan nakalagay ang pagkain na para sa akin. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. How are you, love? Tanong niya sa akin kaya tumayo ako para siya'y salubungin. Busy all time. Saad ko tsaka ako yumakap sa kanya. Kinuha ko ang flowers at inamoy yun kaya siya'y napatawa. Mukhang inaasahan niya na iyon kaya pabango niya ang inispray niya doon. Para tumatak lalo ang amoy ko. Birong aniya sa akin na ikinatawa ko naman. Tara, maupo ka. Saad ko sa kanya. Hinawakan niya ang braso ko at naupo sa sofa. Hinila niya ako paupo hanggang sa makaupo ako sa kanyang hita. Binalot niya ako sa mga bisig niya tsaka inamoy-amoy ang likod ko. God, napapapikit na aniya. Ingatan niyo po palagi ang babaeng ito. Para niyo na din akong pinatay. Oras na mawala siya sa akin. Bubulong-bulong na aniya. Kinikilig ako. Masasabi kong sa lahat yata ng kababaihan, ako na ang pinakamaswerte dahil may Max ako na talagang mahal na mahal ako. I sell my company. Biglang hirit niya kaya ako'y nagulat. Gusto ko na lang naalagaan at bantayan ka. Gusto kong maging sekretary mo, Alice. Napakurap ako sa kanyang sinabi. Isipin mong ipinagpalit niya ang pagiging CEO para maging sekretary ng taong alam niyang walang kalaban-laban sa pagiging matalino niya. Oh, huwag ka nang humirit. I already talked to Tito and he agree with that deal. Sa totoo lang sa laki ng naipon ko, kahit 4 na beses ka pang mabuhay, hindi mo nakakailanganing magtrabaho. Wala kang ibang gagawin kundi mahalin ako. Nagmamalaking aniya. Matapos ng mahabang araw na pangungulit sa akin ni Max, nagaya siyang dumalaw sa bahay since nakauwi na nga sila mami from out of country. Pagdating namin sa bahay, inabutan namin silang nagpe-prepare ng dinner. Talagang welcome na welcome si Max sa family ko at iyon ang nakakatuwa, bagay na hindi ko naranasan kay Tristan. How are you doing both of you? Si Dad ang nagtanong. Doing great, Dad. Sarkastiko akong sumagot, tsaka ako tumingin kay Max na nakangiti. Bakit naman ganyan ang ekspresyon ng great mo? Curious na ani Daddy pero nakangiti din. I've been busy for doing my job without knowing na binenta ng pala desisyon kong boyfriend ang company niya para mag-apply sa akin bilang sekretary ko. Irap na saad ko. Tumawa si Daddy. O bakit hindi ba mas maganda yun? Sa halip na sa iba ka pa mapunta, tiyak na kay Maximus na. Dahil bantay sarado ka na. May pader ka pa. Pagmamalaki ni Daddy.
Inaasahan ko na magkakampihan sila ni Daddy dahil they are bros. Parang si Max pa nga ang anak at hindi ako. Tama po, kaya nga po mas maigi kung sasabihin ko na sa inyong gusto ko nang pakasalan ng anak nyo. Lahat kami otomatikong napalinga kay Max. Ano bang sinasabi mo? Mag-iisang taon pa lang akong hiwalay. Ano naman, iba ako't iba siya. Gusto kita kaya hindi ko napatatagalin pa. Wika ni Max, mas nagulat pa ako nang mamataan ko ang dalawang tao na naglalakad papasok. Sa taranta ko, napatayo ako para magbigay galang. Sila ang mga magulang ng walang yakong boyfriend na daig pa si Flash kung bumanat. Magandang gabi po. Bumeso ako kay Mr. Gray at niyakap naman ako ng mami ni Max. Oh God, Max is right. You're so beautiful, daughter. Aniya sa akin, tsaka tinapik-tapik ang likod ko. Nilingon ko si Max sa kabila ng mahigpit na yakap ng mami niya at talagang ngiti-ngiti siya. It's a pleasure to meet you, Mr. Gray. Ani Daddy matapos ang mahaba naming pagyayakapan. Please have a seat. Nako, huwag ka nang maging formal na masyado sa akin. Anang Daddy ni Max. Malapit nang ikasalangan ako sa anak mo. Namula ako sa sinabing yun ng Daddy ni Max, lalo na nang tumingin ito sa akin. Para bang nakikita ko na si Max pagtanda niya. Kamukhang kamukha niya ang daddy niya. Huwag mong masyadong titigan ng daddy ko. Nandito ako sa tabi mo. Isa pa'y siloso ko. Bahala ka. Hahalikan kita sa harap nila. Pananakot sa akin ni Max na ikinapula ng aking pisngi. Huli ko na tuloy napansin na nasa amin na pala ang lahat ng kanilang atensyon. So bakit hindi tayo lumukso sa kasalan ng mga anak natin, kompadre? Ang daddy ni Max ang siyang nag-initiate ng topic na iyon. Ngumiti si Daddy at tumingin sa akin. Malaki na ang anak ko at masyado nang matindi ang kanyang karanasan para hindi pa ubaya sa kanyang desisyon na yan. Bagaman ikinagagalak kong maging sampid sa pamilyang Gray, ay rerespetuhin ko pa din ang desisyon ng aking anak. Ani Daddy, natouch ang puso ko. Pinisil ni Max ang kamay ko na para bang sinasabing ito na ang pagkakataon ko para sumagot sa kanila. Tumikhim si Max nang hindi ako magsalita. Kinagagalak ko din pong i-anunsyo na ikakasal na kami ni Alice bukas. Nakangiti at nagmamalaking tugon ni Max. Max, what are you talking about? Pabulong na saad ko pero nginitian niya lang ako. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang diamond ring na siyang isinuot niya sa daliri. I told you, maging maingat ka sa pagsagot sa akin dahil baka pagsisihan mo. Lagpas na ako ng kalendaryo. Kaya hindi maaaring pati ikaw ay mapalagpas ko. Pakakasalan kita, Alice. Walang kagatol-gatol na aniya. Hindi man lang siya mahiya para sa kanya o para sa akin. Oh, ano pang ginagawa natin? Hindi ba dapat ay pinapaayos na ang kasal nyo? Anang Daddy ni Max. Ang tanong ay pumapayag naman kaya? Si Daddy naman ang nagtanong pero itinaas ni Max ang kamay ko kung saan naroon ang singsing. Subukan niya pong hindi pumayag. Kikidnapin ko ang anak nyo. Pinapasok niya na ako sa buhay niya. Kaya tanging kamatay na lang ang magpapahiwalay sa akin. Walang magagawa kahit 10 track pa ng divorce paper ang ihain mo sa akin. Ibahin mo ko, Alice. Nakangising ani Max. Ramdam ko naman ang sinseridad sa mga sinabi ni Max at mukhang wala na talaga ako magagawa pa. Bukas po ang kasal namin, Dad. Yun lang ang tanging na sagot ko dahil wala naman na akong kawala. O di paano? Dito ka na matutulog anak, ganoon ba? Wika ng Daddy ni Max. Napangiwi ako. Talagang nilalakad na niya ang anak niya sa akin. Hindi, Dad. Gusto ko pa ding sundin ang karaniwang ginagawa ng mga kinakasal. Makakapaghintay ako. Wika ni Max. Napailing ang daddy niya pero nandoon ang pagiging proud. Maya-maya lang din, nagpaalam na sila sa amin. See you tomorrow. Inaasahan kong ikaw ang pinakamaganda bukas. Kung sa bagay kahit naman ngayon. Hirit niya kaya hinampas ko ang braso niya ng marahan. Panay kakalukuhan. Mag-iingat ka pa uwi. Hindi ka naman lasing pero napakakulit mo. Uwi ka ako rito. Ngumiti siya at hinag ka ng aking noo. Mag-ingat ka. Excited na ako bukas. Good night, wife. Pahabol na aniya tsaka tumalikod sa amin. Hinintay pa namin nila mami na makaalis sila. Bagaman minalas ka sa una, masasabi kong maswerte ka na sa pangalawa.
Ani Mami habang hinahaplos ang aking balikat. Si Mami na ang nag-asikaso ng mesa habang ako'y umakyat dahil kailangan ko daw ikondisyon ang aking sarili para sa biglaang kasal na inanunsyo ni Max. Di na nga din ako nakatanggap ng text message mula sa kanya dahil pagod na din yun. Kinaumagahan ay maaga akong nagising pero mas maaga pa din pala si Mami. Pagbaba ko'y nakahanda na ang mainit na tea. Ganito pala ang pakiramdam na alam mong bukal sa loob ng mga magulang mo ang pagpapakasal na gagawin nyo. Inumin mo muna ito ng mainitan ng sikmura mo. Ani Mami, maya-maya'y pumasok si Daddy, dala ang malaking box, kasunod ang 3 babae sa likod niya na may kanya-kanyang gamit na gagamitin para ako'y ayusan. Ito daw ang gown na pinagawa ni Max. Ani Daddy nang iabot iyon sa akin. Hindi na dapat ako magulat dahil si Maximus yun at isa siyang gray. Itong kasal nga na wala akong kaplano-plano'y nasukol niya ako. Ito pa kayang gown na kayang-kaya niyang ipagawa? Umakyat na po tayo sa taas. Magsha-shower lang ako saglit. Wika ko. Nakakatuwa po si Mr. Gray. Kahit kami binigyan niya kami ng invitation. Pinagmamalaki niyang ikakasal na siya sa pinakamamahal niyang babae. Nakangiting saad ng isa habang nasa hagdan kami. Naku, kinulit ba kayo? Pasensya na ha. Saad ko pero nagtawanan lang sila. Hindi po, nakakatuwa po si Mr. Gray. Alam po namin kung gaano niya kayo kamahal. Anang isa. Hindi na lang ako kumibo dahil nahihiya rin ako. Hindi naman kasi ako showy na tao kaya hinayaan ko na lang. Nag-half-bath lang ako dahil hindi ko pwedeng basain ang buhok ko. Naupo ako kaharap ng vanity ko at doon na nga nila ako inayusan. Masaya kaming nagtatawanan. Kung minsan ay tinatanong nila ako kung bakit ko daw nagustuhan si Max, gayong mayaman naman daw ako at tiyak na kahit international model o artist, pakakabingwit daw ako dahil sa ganda. Hindi ko iyon sinagot dahil matagal nang nasagot ng puso ko kung bakit si Max ang aking pinili. Si Max ang lalaking hindi nga papangarapin ng lahat dahil hindi naman siya ganoon kagwapo sa pisikal na kaanyuan, pero ang puso niya puno ng kabutihan. Wala nga ang itsura niya kumpara kay Tristan, pero paulit-ulit kong pipiliin si Maximus. Kung sakali na maibabalik nga lang ang mga sandali, ay mamabutihin kong siya ang piliin kaysa sa iba dahil si Max walang hangganan ng kanyang pagmamahal. Dahil sa malalim kong pag-iisip, napatitig na lamang ako sa salamin nang makita ko ang aking sarili. Totoo nga ang sinabi ni Max kagabi. Mukhang ako talaga ang magiging pinakamagandang babae sa araw na ito. Ibinilin po ni Mr. Gray na gawin kayong mas maganda sa lahat. Sana po nagustuhan niyo ang ayos niyo. Oo naman, gusto ko. Gustong gusto ko. Nakangiti kong wika. Nagpatulong na din ako sa kanila na makapagsuot ng gown dahil may kahabaan yun. Beige ang napili niyang kulay na may mga beads na teardrop at pearl. Ma'am, hindi lang po basta design ng mga bato na iyon. Totoong mga diamond at perlas ang lahat ng yan. Si Mr. po mismo ang nagpa-customize at pumili ng mga bato na iyan. Pagmamalaki ng designer na siyang nag-alalay sa akin kung paano ko iyon masusuot ng maayos. Umakyat si Mami at iginiya ako palabas ng kwarto. Nandun na daw kasi si Daddy sa labas at nag-aantay sa amin. Nakahiwalay ako ng sasakyan sa kanila. Gusto lang daw talaga nilang masiguro na maayos akong aalis ng bahay. Nilapitan ako ni Daddy nang pasakay na ako sa kotse. Hinaplos niya ang gilid ng aking pisngi. Hindi na ako lalapit sa inyo mamaya sa aisle. Dahil ginawa naman ni Max ang nararapat kahit hindi ko sabihin. Ang tanging hiling ko na lamang, maging maayos ang pagsasama niyo. Huwag mo na muling susubukang maging independent dahil nandito si Daddy sa tabi mo. Palagi mong asahan ang tulong ko habang buhay ako, anak. Madamdaming aniya, tsaka ako hinagkan sa noo. Sumakay ako sa kotse. Sa malaking simbahan na pili ni Gray na ikasal. Lahat nga nang naroon, nagmistulang sorpresa sa akin dahil wala akong ideya kung anong klaseng simbahan ba ang pupuntahan namin. Pagbaba ko, tumugtog kaagad ang wedding song na Marry Your Daughter. Maaliwalas ang panahon, ang lahat ay nakangiti sa aking pagpasok. Nauna na sila Mami sa simbahan at mukhang hindi na nila ako ihahatid palapit kay Maximus. Kumabog ng husto ang aking puso nang tumapak na ako sa pulang carpet na nakalatag. Sa dulo noon, naroon na ang huling lalaking pag-aalayan ko ng lahat.
Nakangiti at talagang galak na galak ang kanyang muka nang ako ay makita. Sabi ko na eh, bungad niya nang makalapit ako sa kanya. Anong sabi mo na? Amoy may mabubuntis agad. Halakhak niya ang bumalot sa loob ng simbahan. Hindi kita titigilan. Mahaba-haba din ang tiniis ko. Wika niya sa akin. Mr. Gray, lalaki ako't naiintindihan kita. Ani Father, kaya lang nasa simbahan tayo. Maaari bang isang tabi mo muna iyan? Ani Father, kaya napabungis-ngis si Gray habang tumatawa naman ang karamihan. Sige Father, pero kung pwede pakibilisan lang din. Talagang napakakulit niya. I pronounce that you are now a husband and wife. Congratulations. Ani Father na lalong ikinatawa ng karamihan. Umayos ka Mr. Gray. Walang pera-pera sa seremonyas. Sermon pa nito kaya lumabi si Gray. Maya-maya lang din, inanunsyo ng kasal na kami. Naghiyawan ng lahat ng naroon, lalo na nang halikan ni Max ang labi ko nang halos tatagal yata ng 5 minuto. Mahal kita Alice. Masuyong aniya habang nakatitig sa aking mga mata. Alam ko't ramdam ko kahit hindi mo sabihin. Salamat sa pag-ahon sa malalim na putik na akala ko hindi ko na malalampasan. Wika ko kaya hinagkan niya ang noo ko. Mag-i-emote pa nga sana si Max kaya lang dinumog na kami ng mga tao para i-congratulate. Hindi naman ako hinayaan ni Max na maipit dahil to the rescue ang bisig niyang nakaikot ngayon sa akin. Nakangiti lang ako habang pinapanood ang pagkataranta niya para lang ako'y maalalayan. Ngayon, pwedeng-pwede ko nang ipagkatiwala ang aking sarili sa kanya dahil alam kong karugtong na ng pangalan ko ang apelyido niya na poprotekta sa akin sa kahit anumang bagay.